mabangga ng kotse sa San Nicolas, Ilocos Norte. At historic artworks, antiques at stuffed animals ipasusubasta sa Australia. Narito naman sina Jiggy, Pia, Lynn at Arnold. Maraming salamat, Rhea. Animoy bagyo ngayon ang lungsod ng San Juan. Madulas po ang mga kalsada at parang basang sisi o mga kapuso natin doon. Nako, iwas-iwas tayo dyan, Oo, Arnold. mahirap. Lalo ka na. Pabasa. Oo, mahirap. Hinulbul ni Arnold lalabas. Baka kailangan magsampay dyan. Pero mga kapuso, wala akong bagyo ngayon ha. Basaan lang at katuwaan lang po ng Mataga San Juan para sa kanilang kapistahan. That's right. Don't panic. Kaya basahan tayo na sa Wata Wata Festival ng San Juan. Kasama sila Drew at Susan. Wata Wata. What a party! Wata-wata. Ako, wala nang si Ate Susan. Oh, you can see Drew anywhere. Kahit na na-surf shorts. Okay, good morning mga kapuso. Nagbabalik kami dito sa Wata Wata Basahan Festival dito sa San Juan, ang Metro Manila. Palakpakan naman dyan! Yahoo! Nagsa-celebrate na sila ng 408 years. That's right. Pero nagsimula po yung basahan noong 1897. Pero yung San Juan, lumevel up noong 2003. Kung saan nagsimula, gumamit sila ng mga iba't ibang fire truck na lumibot dito sa dating town na inaugurate na ng 2007 na naging city. Itong San Juan na to. At talagang umikot-ikot ang mga fire trucks para lang basain lahat ng tao na papasok dito sa San Juan. Kaya kung ayaw nyo mabasa, huwag kayong pumasok dito sa San Juan. Pero ang tanong, bakit nga ba kailangan basain? Bakit nga ba? Well, sinasabi nila na pag nababasa ka, nabibiyayaan ka, yan, nabibless ka ng kanilang patron na si San Juan Bautista. Ngayon, puntahan na muna natin ang ating shower girl na si Miss Susan. Susan? Yes, thank you, Drew. Ako, sabi nga ho ng mga taga San Juan, kinamulatan na nila dito yung pagbabasa. Tradisyon na, ika nga, pag sumasabit yung panahon ng kapistahan. Eh, kailangan magbasaan sila. Kaya naman pag June 24, pag bumunta ka sa San Juan, kaya asahan mo na, pwede kang mabasa. O kaya naman yung iba, umuiwas dito dahil ayaw nilang mabasa. Pero alam niyo ba na mayroon pong ordinansa tungkol dito sa basaan sa San Juan. Ito po yung ordinance number 52. Dahil mula ho alas 7 ng umaga hanggang alas 12 sila ng tanghali ang itinakdang oras para magbasaan. Anong oras na ba? Wala pang alas 7. Bakit nagbabasa ng mga tao dito? Tayo yata yung pasimuno eh. Mga tabo, timba at pitse lang ang pinapayagang gamitin. Ayan. Ipinagbabawal ang paggamit ng water bubble. Bawal yan. O plastic na lalagyan ng tubig. Pwede to, water gun to, water gun. Pwede to. Water bubble, hindi pwede. Gumamit din ng malinis na tubig, huwag yung galing sa imburnal. At may karampatang parusa ang sino mang mahuhuling lumalabag dito. Ang first offense, kukumpisgahin ng mga ginamit o isang oras na community work. Ang second offense, fine na 200 pesos at isang araw na community work. At ang third offense, fine na 500 at isang linggo na community work. Kaya, huwag mag-alala. Alam mo, Miss Susan, kaya enjoy na enjoy ako Regulations. kada taon dito. Dahil, mababasahan na nga, so talagang dinadala ko dito yung kotse kong madumi. Para malinis na din. Oo, kaya. Tama yan, naisip mo na yan. Oo. Basahin mo na. At saka umaga-umaga talagang preskong-presko. Presko. At ngayon, medyo umiinit na nga yung pista ng San Juan dito dahil kasama natin ang celebrity guest natin from Pepito Manaloto and Take Me Out na si Miss Jana Dominguez. Makikibasa ba siya? Makikibasa? Oo. Okay, yan. Yugin mo na, baby. Ayan. Kaya makikisayaw na tayo dito. Sayaw. Tayo para sa kanya. Wata, wata, wata. Isang Bautista. Halina tayo ay magsaya. Wata, wata, wata. Isang Bautista. Magdiwang tayo para sa kanya. Tayo ay sumigaw. Run, run. Ipagpuni-puni natin siya. Sa araw na ito. Tayo'y umawit para sa kanya. Wata, wata, wata. Alright. Ito na po. Ilang
saglit na lang chika time ng mga kapuso at ang mga kasama natin sa Chikan mamaya ang aking good friend, isa sa aking mga te, Nelson Canlason, Jermaine Hughes. Good morning, te. Good morning. Te talaga. Okay, Nelson, sa mga mahilig sa mga cute na kids at babies, para sa inyo po ang ating mga showbiz here today. Una na si Sunshine Dizon na happily married na and soon to be mommy na rin nga ba? Ang kanyang sagot, malalaman nyo na later. Katulad mo, mahilig din ako sa baby. Yes. Ito pa ang plus. Remember Jillian Ward na acting sa Trudy's Eat? Well, check this out. Slowly, I'm just taking my chin and grin and say, tomorrow, I love you, tomorrow, you're always a day away. Tignan mo nga naman, Luan, ang cute-cute. May bago siyang kinakareer. Singing. Posible kayang maging recording artist siya someday? Well, yan, aalamin natin later. Plus, one more beat it from Trudy's. Kaya tutok lang. Mga kapuso, exercise po ba ang hanap ninyo or trip nyo lang mag-muni-muni or mag-travel kahit within the city na parang type ni Jiggy yan? Eto, bakit nyo, oo nga, hindi, okay lang, hindi halata. Bakit nyo hindi po pagsabayin yung dalawang gawain na yan at mamasya sa inyong neighborhood habang nagbabike para naman dun sa mga naghanap ng unique na bisikleta? Eto, meron tayong mga vintage bikes, diba Jiggy? Cute to, no? Ayan, o, parang pang veterano. Ibibida po namin yan mamaya. Liam, anong ibibida nyo? Mari, habang ikaw ay nagbabike, kami dalawa ni Arlene. At huwag ka mag-swimming sa kape. Pero sangkaterbang kape, hindi ka makakatulog dito. Sobrang sangkaterba kape. Ito po mga pag-uusapan natin mamaya at sana over a cup of coffee. Kape na hindi lang pala iniinom, may iba pa po itong gamit. Actually, marami. Pwedeng pangkulay ng damit. Oo, Art. Pangkulay ng damit, pampabango ng sapatos, at marami pang iba. Magpakulay kaya ako. Magpakulay yung patina ka ng hair mo. Magpakulay kape ako. Pero Arn, ha, ang iba't ibang amazing uses of coffee na tiyakin kagugulat niyo po, ihilot na namin. So, pagabalik ng unang hilit.